Ito ang mga nangyari sa unang paghaharap ni Mash at Macaron. Pinabilib ang mga manonood sa kanilang ipinamalas na galing. Ginamitan ni Mash si Macaron ng tinatawag niyang Spine Magic Hellfall na ibinagsak galing sa mataas ng napakalakas pero walang galos na natamo si Macaron. Sabi ni Caldo na bago humampas sa sahig si Macaron, gumawa siya ng isang sound cushion para maprotektahan ang kanyang katawan sa lakas ng pagbagsak. Nagpapatuloy ang kanilang labanan at gusto pa ni Macaron na mag-enjoy sa laban nila ni Mash. Tumakbo si Mash papaikot sa loob ng buong arena para iwasan ang mga tira ni Macaron na tinatawag na Nalcos Conte. Lahat ng tira ni Macaron ay kanyang naiwasan gamit ang mga mabibilis niyang paggalaw. Pumunta si Mash sa likuran ni Macaron para suntukin niya ito, pero magka-counter-attack din sana si Macaron pero napatigil silang dalawa. Napatigil din sa pag-atake si Macaron dahil namalayan niyang may pinoprotektahan si Mash sa loob ng kanyang damit. Dinukot ni Mash ang isang cream puff na kanilang daladala habang nakikipaglaban siya kay Macaron. Ang sabi naman ni Macaron na hindi sila makakapaglaban ng buong lakas kung may pinoprotektahan si Mash. Ipinatabi ni Macaron ang dalang cream puff ni Mash para maipagpatuloy na nila ang kanilang laban. Nang walang pag-aalinlangan at para na din sa kanyang pansariling kasiyahan. Pinagpatuloy na muli ang kanilang naudlot na laban at gusto ni Macaron na ipakita daw ni Mash kung ano ang kanyang kakayanan. Ito na, nagcast na ng spell si Macaron na tinatawag niyang Sound Spa. Naglabas siya ng madaming sound notes na hugis kamao at napakalaki nito. Itinira na niya ito kay Mash at akala ni Mash na masusuntok lang niya ito. Pero ito ay tumagos sa kanyang katawan at biglang nagdurugo ang kanyang dalawang tenga. Napatigil si Mash. At sabi ni Macaron na wag daw ituring ni Mash ang kanyang mga atake na parang isang parlor trick ito. Napayuko si Mash dahil nawala ang kanyang mga pandinig sa lakas ng sound na tumagos sa kanyang buong katawan. Sabi ni Macaron na malayong agwat ng kanilang mga abilidad at halatang walang laban si Mash sa kanya. Inulit na naman ni Macaron ang kanyang atake na tinatawag na Sound Spa at sunod-sunod ang pagtagos nito sa katawan ni Mash at napaatras siya sa lakas ng impact nito. Ngayon, hindi lang tenga ang dumugo kay Mash. Nagsuka na din siya ng dugo. Nagcast si Macaron ng ibang magic spell na tinatawag niyang Sound Surround Orchestra. May mga makukulay na magical power na pumalibot kay Mash. At biglang may mga malalaking trumpeta na nagsilabasan at nakapalibot kay Mash. Sabi ni Macaron na ito na daw ang finale. Nagsimula nang tumunog ang mga malalaking trumpeta. At dahil sa lakas ng sound wave nito, ang sahig ay nasira kasama si Mash. Sumabog ng napakalakas ang kinatatayuan ni Mash. Na para bang isang atomic bomb ang sumabog sa lakas ng impact nito. Ang reaksyon naman ni Caldo ay hindi na daw kailangan ilabas ni Macaron ang kanyang buong kapangyarihan sa labang ito. At nang naging malinaw na ang lugar na kung saan nakatayo si Mash, nagulat si Macaron dahil nawala si Mash sa lugar ng pagsabog. At iyon pala, nagtago pala si Mash sa ilalim ng sahig at hinila niya ang paa ni Macaron at inilibing sa sahig. Lumabas si Mash galing sa ilalim ng sahig at nakatirik si Macaron sa sahig na ulo lamang ang nakalabas. Hindi makapaniwala si Macaron sa ginawa ni Mash para iwasan ang malakas na impact ng sound. Nakita mismo ni Finn ang eksaktong ginawa ni Mash bago siya matamaan ng spell ni Macaron. Hinukay ni Mash ang sahig at nagdive siya sa underground para maiwasan ng sound wave. Lumangoy siya sa underground papunta sa kinatatayuan ni Macaron at yun ang ginawa ni Mash. Nakatayo si Mash sa may ulo ni Macaron at sisipain niya ito na tinatawag niyang quadriceps magic. At yun na nga, tinawag niyang guillotine kick ang binitawan niyang sipa sa mukha ni Macaron. Tumilapon si Macaron sa lakas ng sipang itinira ni Mash. Pinatungan ni Mash si Macaron at sinuntok niya ang mukha ng walang tigil. Binilisan at nilakasan pa ni Mash ang kanyang mga suntok para siguraduhin niyang hindi makakaligtas si Macaron. Habang sumusuntok si Mash, biglang nagsalita si Macaron at sinabi niya na ito daw ang kanyang hinahanap na kasiyahan. Seseryosohin na daw niya si Mash gamit ang kanyang totoong anyo. Nagcast ng spell si Macaron na tinatawag niyang Sounds Metamorphosis. At unti-unting nag-iiba ang kanyang anyo. At hindi nagtagal, natapos na ang kanyang transformation at nakita na ng lahat ang tunay niyang anyo. Ang isang divine visionary na pumabor kay Mash ay nakatanggap ng isang masamang balita. Paparating daw ang Innocent Zero sa selection exam
Ang mismong Innocent Zero daw ang paparating. Alam na ni Mr. Rio na si Mash ang kanilang puntirya. Balik naman tayo sa arena. Nasabi ni Mash na naging bata daw si Macaron. Sabi naman ni Macaron na ito daw ang kanyang totoong anyo pag inilabas niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ipinamalas kaagad ni Macaron kay Mash gamit ang kanyang tunay na anyo, ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sa isang pitik lamang ng kanyang daliri, nag-teleport si Macaron sa tabi ni Mash at inihipan niya ang tenga ni Mash at nanginig ang katawan niya at bumagsak. Sabi ni Macaron, pag inilabas niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, mas madaming spell ang kanyang magagamit. Pero biglang sinuntok siya ni Mash at biglang nawala siya sa harapan ni Mash. Napunta si Macaron sa itaas ng arena gamit ang kanyang bilis. Sinabihan niya si Mash na sa kanyang kasalukuyang anyo, kapantay ang kanyang bilis sa isang sound wave. Pinitik na naman niya ang kanyang daliri at nag-teleport siya sa harapan ni Mash at tinamaan si Mash sa kanyang sipa. Ipinamalas niya ang kanyang abilidad sa pag-teleport, habang si Mash ay naguguluhan kung saan susulpot si Macaron. Nasabi pa ni Macaron na dapat mas mabilis pa si Mash sa bilis ng sound kung wala siyang magic na magagamit. Inatake na niya si Mash kaliwat kanan. Lahat ng mga atake ni Macaron ay hindi nagawang maiwasan ni Mash. At yun, bumagsak si Mash sa sahig ng napakalakas sa ginawang sipa ni Macaron. Nakabangon pa din si Mash at napasandal siya sa pader sa lakas ng kanyang pagbagsak. Bumilib si Macaron sa tibay ni Mash dahil nakakabangon pa din siya sa lahat ng mga natamo niyang bubog. Ginamit muli ang bilis ni Macaron para atakihin si Mash, pero sa hindi nga inaasahan, nagawang makailag ni Mash. Hindi makapaniwala si Macaron kung papaano naiwasan ni Mash ang bilis ng sound. At yun na nga, di na nag-aksaya ng oras si Mash. Pumunta si Mash sa likuran ni Macaron at susuntukin niya na ito. Pero ang mga daliri ni Macaron ay nilagyan ng pandikit ni Mash para hindi siya makagawa ng sound at hindi makapag-teleport. At doon na sumugod si Mash at binalibag niya si Macaron sa sahig ng napakalakas. Nakabangon pa din si Macaron at tinanggap na niya si Mash bilang isang malakas na kalaban. Ibig sabihin niya na si Mash ay isang karapat-dapat na kalaban para sa kanya. At dahil doon, binunot ni Macaron ang kanyang magic wand at gagamitin na niya ang kanyang sound second na tinatawag niyang Death Gong. Naglabas ito ng napakalakas na magical power at may lumabas na isang napakalaking gong. Kung sino man daw ang makakarinig nito ay magiging inutil. Ito ang tinatawag na Death Knell. Sa loob daw ng 1 minuto, ito ay tutunog at aabot ito sa layong 2 kilometro. Isa lang daw ang paraan para pigilan ito sa kanyang pagtunog. At iyon ang pagkuha ng magic wand ni Macaron sa kanyang mga kamay. Ibig sabihin nun, kailangan ni Mash na habulin si Macaron gamit ang bilis ng speed of sound. At kung hindi magawang mahuli ni Mash si Macaron, siya ay matatalo. At yun na nga, nagsimula ng kanilang habulan sa loob ng 1 minuto gamit ang mga mabibilis na kilos ni Macaron. 30 segundo na ang natitira sa oras ni Mash para makuha niya ang magic wand ni Macaron, pero wala pa din siya magawa sa bilis ni Macaron. Patuloy pa ding hinahabol ni Mash si Macaron at ang gong ay unti-unti nang umiilaw para sa kanyang pagtunog. Bumagsak si Mash sa sahig at 10 segundo na lang ang oras na natitira. Pero sa hindi inaasahan ng lahat, sinuntok ni Mash sa sahig at binalibag niya ang malaking parte ng sahig at winasak niya ito para malimitahan ang mga galaw ni Macaron. Nagdadalawang isip si Macaron kung tatakbo ba siya sa kaliwa o sa kanan. Nagkunwari si Mash na pupunta siya sa kaliwa at napaniwala naman niya si Macaron at tumakbo siya sa kanan. Pero ito ay kunwari lamang ni Mash at sinundan niya si Macaron papuntang kanan. Laking paniwala ni Macaron na hindi na siya maaabutan ni Mash dahil nakakuha na siya ng distansya. Sabi niya imposible na daw na makakahabol pa si Mash sa kanya. Laking gulat ni Macaron. Nagawa pang mahablot ni Mash ang kanyang damit gamit lamang ang mga daliri ni Mash. Hinatak ni Mash si Macaron at doon na nakuha ang magic wand niya at binali niya ito. Unti-unti nang naglalaho ang malaking gong ni Macaron sa arena. Habang nakahiga si Macaron, bumilib siya kay Mash at tinalo siya nito ng walang magic na gamit. At tinanggap ni Macaron ang kanyang pagkatalo laban kay Mash. Napaiyak naman sina Dot at Finn sa pagkapanalo ni Mash. Hindi nila inaasahan na mangyayari ito. Pero matapos may panalo ni Mash ang kanyang laban kay Macaron, bigla siyang nakaramdam ng malakas na pagyanig. Nakita nila ang pagbiyak ng langit at may lumabas na isang napakalaking dragon. Nakasakay mismo sa dragon si Innocent Zero, ang founder ng grupo. Ginamit niya ang kanyang hintuturo para patigilin ang oras sa lugar. Lahat ng tao na nasa arena ay hindi makagalaw dahil sa pagtigil ng oras. Lumapag na si Innocent Zero sa arena
At matagal na niyang hinahanap si Mash Burn Dead. Nilapitan niya si Mash at hinawakan ng kanyang muka. Hindi niya daw inakala na matatagpuan pa niya si Mash ng buhay. Sabi pa niya, bigla siyang nawalan ng pag-asa na baka hindi na niya mahanap at makuha si Mash na kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagsalin ng katawan ni Mash sa kanya, magiging kumpleto na daw si Innocent Zero. Kukunin na sana niya si Mash, pero pinigilan siya ng Master Wahlberg. Abangan nyo sa susunod na kabanata ang nakakagigil at nakaka-intense na mga tagpo sa buhay ni Mash bilang isang anak ng kanilang number 1 na kaaway, ang Innocent Zero. Patindi ng patindi na ang mga nangyayari sa ginaganap na selection exam. Abangan nyo sa susunod na kabanata ang paparating na matinding laban ni na Master Wahlberg at Innocent Zero. Nagpapasalamat muli ako sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking mga videos. Huwag niyong kalimutang i-like ang video. Magbigay din kayo ng komento kung ano ang inyong masasabi patungkol sa video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe na din sa aking channel. Hanggang sa muli, paalam!